So what's up guys, it's me Jens, at for today's video guys, it's a new channel, a new episode sa ating Facebook page, Pinoy Teacher Portal. Ako po pala si Jens, also a Pinoy teacher, at I'm going to share to you guys kung paano maging isang teacher abroad. So mga opportunities, teaching opportunities abroad, US, kahit saan po guys. So i-share po natin yun kung paano mag-apply DIY. So kung interesado ka sa video na to, please like and follow our page and subscribe to our YouTube channel. So for today's first episode, mga ma'am and sir, pag-usapan po natin ang J1 visa for teachers dito sa Amerika. So guys, kung interesado ka, so panoorin mo tong video na to. So ayan nga guys, paano nga ba maging isang J1 visa teacher? So kung isa kang teacher sa Pilipinas, so kailangan mo at least may 2 years experience ka as teacher, alright? Sa related subject mo. So dapat guys is dapat po related po yung subject mo na tinuturuan sa na degree mo at experience mo. So dapat po magkatugma po yun. So example, graduate po kayo ng elementary education, dapat po elementary teacher po yung tinuturuan nyo, alright? So dapat high school po kayo as English teacher, dapat English din po yung tinuturuan po ninyo sa high school. Okay? So, dapat po related. So, dapat, guys, 2 years ang maximum experience na kailangan para maging eligible po kayo mag-apply as teacher, J1 teacher sa Amerika. Okay? So, yan po number 1 talaga, guys, na kailangan na experience po dapat. So, dapat may experience po kayo para pwede po kayong makapag-apply. Ano po ba yung requirements na kailangan po ninyong gawin? So, kailangan po guys is meron po kayong valid passport. So, valid passport, tapos scan po ninyo yan. Dapat may copies po kayo yan, alright? Then, kailangan po ninyo magpa-FCE or Foreign Credential Evaluation. So, pwede po SPANTRAN or WES. So, kailangan po yan guys. At kailangan guys, US po yung gawin po ninyo hindi po Canada. So, US Foreign Credential Evaluation. Next is, yan. So, copies ng credentials po ninyo, yung diploma, TOR. Kung may masters po kayo, advantage po. Let's talk about masters. Kailangan po yung masters po ninyo guys is related po sa degree po ninyo. Meaning kung high school po kayo or ano po major po ninyo, dapat related po yung masters po ninyo. Hindi po yung management or leadership, hindi po ganun. Guys kailangan po related po. Then, ano pa ba yung mga requirements is kailangan po ninyo ng clearances, NBI clearance, police clearance, kailangan po ninyo kumuha niyan. Then, kailangan po ninyo ng reference guys, at least 3 reference. Kailangan po ninyo ng valid email po nila, complete name and position, pwede po principal, pwede po yung PLC leader po ninyo or yung coordinator po ninyo, ayan, pwede po yan, at pwede po yung co-worker po ninyo, at least 3 po. Kailangan po ng valid email po nila na kailangan po nilang mag-reply, at pwede po kayo humingi ng letter, recommendation letter. So, letter lang po, tapos may signature sa baba nila, okay? So, dapat valid po yan guys Then, while po mag-apply po kayo guys, kailangan po talaga currently teaching po kayo. So, hindi po pwede mag-apply kung wala na po kayong work. So, pero guys sa ganyan is depende na po din yan sa a-applyan niyo so far. So far pwede po meron, pero mas maganda currently teaching guys. Okay? Then, ano pa po ba yung mga requirements? Kailangan po ninyo ng driver's license. So, isa po guys sa napaka-importante is driver's license. Bakit po guys? Of course, kailangan po ninyo kasi mag-drive sa Amerika. Okay? So, kailangan po ninyo ng valid license kasi may mga ibang state na kailangan magda-drive. Okay? So, sana naintindihan po ninyo yan. Then, kailangan po ninyo ng home ties. So, ano na po ba yung kailangan sa home ties? Of course, kailangan po ninyo ng bank certificate or bank statement. Alright? So, kailangan at least meron po kayong 300,000 pesos up. Yan. Kailangan po ninyo ng mga titles. No? So, deed of sale, pwede naman po siya. Deed of sale, title ng bahay nyo, lupa. Ayan, pwede po yan. Tapos, deed of sale or title ng mga ari-arian sasakyan, pwede po yan. Motorcycle, kung meron, kung yan lang po meron, pwede po yan. So, yan. Yan po ang mga kailangan po ninyo na requirements na kailangan po ninyong i-gather. At pwede na po kayong mag-start mag-apply. Okay? So, napakadali lang po mag-apply guys. So, paano mag-apply as J1 visa teacher sa Amerika? Pwede po kayong mag-apply through direct application sa mga district. Ayan, pag-usapan po natin yan at magbibigay po tayo ng ibang mga district na pwede po ninyong applyan mga ma'am and sir. At pwede po kayong mag-apply sa visa sponsors. So, visa sponsors, meron po silang mga website na pwede po kayong mag-apply sa kanila. Then, pwede po kayong mag-apply through agency or third-party agency na mostly may mga placement fee. So, yan, pag-usapan po natin yan sa upcoming videos po natin. So, yun po yung mga requirements na kailangan po ninyong i-gather para po pwede po kayong, para makapag-apply po kayo as J1 visa
teacher sa Amerika. Napakadali lang po mag-apply mga ma'am and sir. Talagang kung meron po kayong experience, related experience, and then gather ng documents, then apply na po kayo. So far, ganun lang po yung process ng J1 visa, mga ma'am and sir. So J1 visa is a cultural exchange program for teachers na pwede ka makapagturo sa Amerika for 3 years and extendable up to 5 years. So maximum of 5 years po mga ma'am and sir. Then after 5 years, as J1 visa, meron pong 2-year home rule requirements. Kailangan po ninyong umuwi ng Pilipinas for 2 years at pwede naman po kayong bumalik after that. But meron pong ways, no? Meron pong ways na how to na hindi na umuwi sa 2 years. So, you need to get a waiver. First, pwede kang kumuha ng waiver, no objection statement para hindi ka umuwi na. Or maghanap ka ng AFAM or may anak ka and then apply for exceptional hardship. So, ayun guys, ibang video po, pag-usapan po natin yan kung paano after your J1 visa, J1 visa program kung anong gagawin mo after yan, okay? So, yan po yung mga requirements ng J1 visa, guys. So, pwede na po kayong mag-apply at good luck and God bless sa ating mga teachers. At guys, kung nagustuhan mo itong video na to, please subscribe to our YouTube channel, like and follow our Facebook page. So, maraming salamat po guys. Ako po pala si Jens and see you again in my next vlog. Bye! Thank you for watching. If you like this video, please like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. To God be the glory.